So ayun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? Kung mapapansin natin yung TA natin, so ang ganda pa rin, no? Kung titingnan nyo, talagang gusto niya ulit i-break, no? Si 58,500. So siya naman ngayon, yung nangyari dito sa area na to. 'Di ba? Yung kay 56, eto ngayon nangyayari sa kanya. Yan, yung area na yan. So ngayon, parang kinakopy nitong area na to. So yan. Pero syempre, ang support pa rin natin dito is 56 and 56,600 and 58,500. Okay? Okay. So, ibahin muna natin yung content natin ngayon kasi may napansin ako, no? Sabi nung iba, stress daw sila, red market, kumbaga parang nalugi-lugi sila sa crypto, 'di ba? Parang ganoon, yun yung mga nakikita natin. So, advice ko lang sa inyo, no? Ito lang yung pinaka-advice ko kasi nakita ko na yung bull run, nakita ko na rin ang bear market, di ba? Kumbaga parang ito na yung time na ano ba yung nakita ko nung bull run at bear market. So okay, sa bull run muna tayo. Bull run, ito kasi yung makikita mo na overhype na rin yung mga tao. Na kung saan marami na nag-overhype na kung kikita kayo sa crypto, may mga ganun, no? Kikita kayo sa crypto. So, ang dami ngayon pumapasok sa loob ng bull run. Okay? So, yung greed nandoon, yung pinaka-greedy na part. Bili dito dahil lilipad pa nga daw ng ganyan. So, yun yun. So, maraming tao na talagang totally pumapasok sa bull run nang wala pang alam. Or sa crypto nang wala pang alam. No, ang pinaka-alam lang nila, yung mga nag-hype sa kanila, nakikita ka dito sa loob ng cryptocurrency. Yun yun. Yun yung pinaka-mali, no, na nakita ko nung panahon ng bull run before. 'Di ba? Sumabay ang Axie Infinity diyan. 'Di ba? Kung napapansin nyo. And then ngayon, nagkaroon ng red market. Ito yung bear market, mga lodi, no? May question lang ako diyan, 'di ba? Una, saan mo ba nakilala si crypto? Okay? Pangalawa, yung ininvest mo ba afford mong mawala? 'Di ba? Ngayon, doon muna tayo kung saan mo nakilala si crypto. Sa friends, no? Sa Facebook, no? Ako, aminin ko sa inyo, nakilala ko si crypto sa Axie Infinity. Sabi ko, maglalaro ako nito, tulad nyo rin, tulad nung iba, no? Na pumasok ako sa loob ng cryptocurrency na walang alam. Kundi ang alam ko, magpa-farm ako ng adventure, maglalaro ako ng PVP. So, lahat ng SLP makukuha ko ngayon, after 14 days, mawi-withdraw ko siya, tapos mabibenta ko. Yun yung pagkakaintindi ko nun. No? Ang isa lang ang alam ko noon, Bitcoin. No, Bitcoin lang. Okay. Pumasok ako noon and then sabi ko, banat. Laro. Okay? Tapos breed. Breed ako ng breed, benta, scholar, breed, benta, scholar, breed, benta, scholar. Ganun yung ginagawa natin. And then sabi ko, biglang nagulat ako, bakit bumababa na yung presyo nito? Ngayon, doon ko nalaman na ang crypto pala may bull market tsaka bear market. At ang NFT, yung game na nilaruan ko, hindi pa pala perfect, no? Hindi pa pala stable, no? Nandoon pa pala yung possibility na mag-fail diyang project na yan, na mataas ang percent na mag-fail diyang ganyang project, no? So ngayon, nag-fail yung project. Sabi ko, sayang, dami kong team, nasa 30 mahigit, 35. Kung binenta ko yun that time, 3.5M yun. Sabi kong gano'n. And then doon na pumasok sa akin na aralin yung crypto. Ano ba talaga to? Ano ba talaga nasa loob ng cryptocurrency? Parang gano'n na siya. So ngayon, doon pumasok sa akin na dapat pala inaral ko muna, no? Bago ako pumasok. Possible na yung pasok ko doon nakaraan, tsamba lang pala. Na pumasok ako, na pataas siya, na hindi ko man lang alam na, tataas pala to. Yung parang gano'n. Basta alam ko stable coin lang siya. No? Pero hindi pala siya stable. Tumataas at bumababa. Ngayon, sinuwerte lang doon na kahit papaano, naka-ROI ka. No? Ngayon, ito na yun. Doon na papasok yung advice ko sa inyo na saan mo ba nakilala sa cryptocurrency? Tama, sa mga influencers, sa Facebook, no? Pero dapat, gawin nyo lang silang reference. Okay? Reference lang sila. Ibig kong sabihin, sila yung magpapakilala sa inyo. Pero ang maganda dyan, ikaw mismo yung mag-aral sa sarili mo.
Alam mo ba yung meaning ng Bitcoin? Ano ba si Bitcoin? Ano ba si crypto? Ano ba si support and resistance? Ano ba si spot trading? Ano ba si future trading? Ano ba yung mga candles? 'Di ba? So ano ba yung 4 hours time frame? Ano ba yung 12 hours time frame? Ano ba yung 1 month time frame? 'Di ba? May mga ganyan. Ano ba yung indicator na dapat kong gamitin? Ang dami, sobrang dami. Kala mo mag-aaral ka ulit. 'Di ba? Ngayon, kapag ikaw mismo yung nag-decide sa sarili mo, yes, papasok ako. Yun. Good yun. Kasi nga, ibig sabihin, nung pumasok ka, inaral mo, okay, ready ka. 'Di ba? And then, papasok naman tayo doon sa financial. Ano ba yung ipang-i-invest mo dyan? 'Di ba? Renta ba ng bahay nyo? Tuition fee mo ba? Yung ipang-i-invest mo sa negosyo? Tapos ipon mo nung nagtatrabaho ka pa? O ipon mo ngayong nagtatrabaho ka pa? So yun, no? Kung yun yung mga reason, kung yun yung mga assets na sinasabi ko, ang yun yung ipang-i-invest mo sa loob ng cryptocurrency, mag-isip ka. Kasi alam mo kung bakit? Yung pang-i-invest mo sana sa business, yung pambili mo sana ng lupa, yung pang-tuition mo sana, yung pang-renta mo sana, nag-red market. Stress ang makikita mo doon, no? Kung gaano kabilis yung laglag ng market, ganun din kabilis panigurado yung stress na mararanasan mo. 'Di ba? Kaya nga meron tayong word na ang i-invest mo lang sa loob ng crypto is yung kaya mong mawala. Ito yung parang barya-barya mo. Ako, sa totoo lang, di ba? Kikita nyo naman ako. Nagtitrade ako eh. Pero hindi naman yung buong 215 USDT ko, ipantitrade ko. Hindi Hindi naman yung buong spot. Kunyari, eto, dito sa ano na to, no? Dito sa, tawag dito. Dito sa account na to. Meron akong pera pang spot dito. Spot trading, ganito, ganyan. No? Ayan, may 532 tayo. Tapos sabay, check lang natin. Saan na ba yun? Yung spot natin. Okay. So, yan. Ito yung spot natin. So, yan. Yan yung spot, no? Ay, hindi. Gusto ko makita lang yung ano ko. Yung pinaka-asset. Yan. Asset lang natin. So, yan. Ito yung asset natin. So, kung mapapansin mo, okay lang natin yan. Spot trading. Nasaan na ba yun? Yan. Ito. Sa gilid. Yan. So, meron tayong Dogecoin. So, meron tayong SLP. So, ibig sabihin, kahit pa paano, dito sa account na to, meron akong pinanlalaro lang. No? Ibig sabihin, etong mga nandirito ngayon sa akin, dyan, sa asset ko na yan, ano ko lang yan. Yung kumbaga kayang-kaya nating mawala. No? Kahit na biglang bumagsak yung value ng crypto, dapat, alam mo sa sarili mo na hindi ka may stress. Alam mo sa sarili mo na yung mga asset mo na yan, hindi ko pambili ng ganito yan, hindi ko pang rent yan, hindi ko pang business yan, hindi. Ayan yung iniipon ko dun sa sahod ko na 3%, 5%, parang ganoon. Yun. Kumbaga parang 5% ng sahod mo, kunyari kung mayroon kang 100 pesos, yung 5 piso o yung 3 piso, 'di ba? Yun lang yung i-invest mo, hindi yung meron kang sahod tapos ang i-invest mo, grabe, 'di ba? Yung buong sahod mo. Pag natalo yun, nako, Diyos ko po. Di isang buwan kang walang kinain, 'di ba? So, ang pinaka-lesson lang dito mga lods, no? Invest mo yung kaya mong mawala, mga lodi. Invest mo yung kaya mong mawala. Hindi, kumbaga, pangit man sa pandinig, no? Huwag mong asahan na may babalik sa'yo. Pangit man sa pandinig, pero ganun talaga. No, huwag mong asahan na may babalik sa'yo. Doon nga sa Telegram, no? Ang dami puro panalo sila, panalo. Kasi yung TA good eh. Pero nung naging greedy sila, isang trade lang, wipe out. Ubos, liquidated, mga lodi, no? Kaya ingat lang kayo, no, mga idol, no? Kaya yun lang yung payo ko. Sa crypto, dapat inaral mo bago ka pumasok. Okay? Pangalawa, dapat yung i-invest mo, dapat 3 to 5% lang ng asset mo para hindi ka may stress. Okay? Huwag mong pang i-invest yung pera mo na may pupuntahan talaga. 'Di ba? Katulad ng rent, katulad ng
tuition fee, katulad ng pambi-business mo, katulad nung inutang mo, wag mong dalin sa loob ng crypto yan. Okay? Wag mo madaliin yung pag-unlad. Yun lang yun. Wag nyong madaliin ang pag-unlad, mga lodi, no? So, yun lang. Sana may natutunan kayo doon at yun lang naman yung experience ko nung panahon na nagsisimula ako sa crypto, mga idol. Okay? Saludo sa inyong lahat at magandang gabi sa inyong lahat. Hapon pala, 5:15 pa lang. Saludo.